Hello guys, MRT7 na update at inaabangan natin ng partial operation na dito po sa 2025. Yan, last quarter po mga kababayan. Ito na po yung pinaka MRT7 BFO na ating ipinapakita. Napalaki na po ng progress nila dito at naka full blast na po sila dito mga kababayan. Halos karamihan dito na po gumagawa. Nag-start po tayo dito po sa West Avenue. Ipapakita po natin po mula dito sa West Avenue hanggang dulo-dulo sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kung ano na po ang mga progress dito at makikita natin kung gaano karami mga gumagawa nagtatrabaho. Yan dito po sa may West Avenue. At ito na po, napakarami na po ng mga poste kanilang ilalatag dito mga kababayan. Yan. Hanggang dito po kasi yung pinaka-endpoint nila ng pagtawid mismo dyan sa may EDSA. Yan, makikita ninyo, naglalakihan na po, bubuhusan na po yan. Nakapaglatag na po sila dyan ng mga bakal at bubuhusan na lang po yan ng semento. Nasana nga po magtuloy-tuloy in the future ay sana maisipan din po nilang maiduktong ito papunta na po ng Quiapo. Yan, bali wala pa nang po, hanggang dito pa lang po yan sa may West Avenue. Pero may possibility na maituloy-tuloy ito yung project nito, mai-connect dyan po sa may LRT2 na ating aabangan in the future. Pero dito po muna natin ipakita. Ito na po yung mga kaganapan dito. Salamat sa isang mabuting pagkakataon na tayo muli nakapag-update. Salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At syempre ipinapakita natin yung mga pagbabagong kaganapan dito sa ating bansa. Napakalaking tulong po ito pag natapos po itong MRT7 mula dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan hanggang dito kukonek sa may EDSA. Dito po yan sa may LRT1 ng Common Station, LRT1, MRT3, tsaka MRT7. Yan, medyo mahaba na po ang kanilang mga inailatag nila dito ng mga bakal na bubuhusan na lang po nila yan. Yan po, napakarami rin po mga gumagawa dito sa area na to. Pero napakalaki na po ng pinaka-progress dito dahil ito'y tuloy-tuloy na po. Nasana nga po by 2025 inaabangan ang partial operation mula dito po sa may common, dito sa may West Avenue hanggang dyan sa may SN Fairview na ating ipapakita sa inyo. Ito po'y buong video na ating nilakbay. Kung ikaw babiyahe mula dito sa may West Avenue, dire-diretso dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, ay umaabot din po ng 1 oras ang biyahe natin dyan, mga kababayan. Lalo na pag mga traffic, rush hour, umabot ng 2 oras, kalating oras. Ito na po, yan na po mismo yung EDSA. Yan, dito po mag-start ang common station na magduduktong ang 3 station. LRT1, MRT3, tsaka MRT7. Yan. In the future din po, dito rin kukonek ang etong Metro Manila Subway na kauna-unahan dito po sa ating bansa. Dahil nagtutuloy-tuloy na rin po yan. Mula dyan po sa may Valenzuela hanggang dyan na po sa may Taguig ay tuloy-tuloy na rin po yung pinaka-progress. Pero ang ginagawa na po nila, mula dyan na po mismo sila sa may Aguinaldo, at napakalaki na rin po ng mga progress yan. Yan rin po isa sa nating ina-update. Ayan. Ito na po yung mismo MRT3 station dito sa may EDSA. Ayan. Balik kasi po yung U-turn po dito ay nandun po mismo sa may dulo po ng Quezon Avenue. Wala na po kasi dito sa may pinakagitna mismo dyan sa may common station. Balik kung ikaw talaga bebahin, napakahaba na yan. Pero dito sa area na to, napakalaki na po ng mga progress dito. Ayan, mga nagtataasan ng mga building. Ang UNTV building sa right side at etong mismo, isa sa mga hotel. Ayan. Nandiyan yung Abida Tower. Eto rin po. Ayan bagong building ito. Ayan. Etong left side natin. At dito sa may Quezon Avenue, ito po kasi itong area na to, dati po ito, marami pong mga squatter area dyan. Dyan sa may Abida Tower. Pero nakuha na po yan ng Ayala. Naging Ayala Land na po yan. Ang mga nakakuha dyan. Napakalawak pa rin po. Meron pa rin mga squatter area dyan sa may likod po mismo ng Agham Road. Ayan, sa mga nakatira dyan. At ito, dito na po tayo sa may pinakailalim po tayo. Hindi na po tayo umakit dyan sa may flyover. Dahil kakaliwa po tayo dyan.
At matatanaw nyo na po dyan dito sa pagkaliwa natin, nandito na po mismo etong Metro Manila Subway dito sa may Quezon Avenue. Isa rin po yan sa mga ating ina-update upang ipakita sa inyo yung mga progress dyan. Yan na rin po, full blast na rin po yan. Talagang tuloy-tuloy na rin po ang gumagawa dyan dito sa Metro Manila Subway. Dito sa may Quezon Avenue na po ito. Ayan, papunta na Quezon City Circle. Dadaanan natin mamaya yan. Ito, yung mga naglalaki ng mga building dito. Abida Tower, mga condo unit. Ayan. Dati itong area na to, Talahiban po yan. At syempre, no, ito puro mga halaman dyan nagbebenta dati. Itong area na to. At may mga squatter po talaga nakatira dyan. Pero ngayon, makikita nyo na po yung progress. Ayun, yung MRT 3. Going to La Station na siya. At ito, yan oh, itong nagtataasan na building dito. Itong hotel dito. Ayan. Dire-diretso tayo dyan. Papunta tayo ng Ayala Mall and Trinoma. At dito sa may SM North. Yan yung mga dadaanan dyan. Mga naglalakihan, mga talagang business dito sa may EDSA. Ayan, dire-diretso po tayo and comment nyo below kung ano masabi nyo po dito sa ina-update nating MRT7 na pag natapos po ito ay umaabot ng 300,000 passenger araw-araw ang kayang maisakay nito at napakalaking tulong lalong-lalo na dyan mismo sa may San Jose del Monte, Bulacan at SM Fairview, yan, Quirino, Novaliches, yan yung mga dadaanan yan, napalaking tulong yan, lalong-lalo na i-connect na mismo mula MRT7 hanggang LRT1, papunta na po dyan sa may Dr. Santos, ang LRT1 extension na kabubukas lang po, no, ng nakaraang buwan. Kaya inaabangan din po ito by next year, ang MRT7. At napakalaki talagang itong tulong. Pag matapos na po, ito na po yung pinaka-underground dito, no? Dito sa may common station ay nakikita natin ay napaka-konti lang ang mga gumagawa dito sa area na to. Pero tuloy-tuloy naman po. Pero mabagal lang po talagang progress. Sana na-connect na po dito yung LRT1 extension dito. At itong right side, itong building na ito na magkoconnect na ang common station ay gawa na rin po yan. Finish na po yan. Diyan po magkoconnect ang MRT7 at itong LRT1 at MRT3. Yan, itong right side niyan, no? Napapagana na nila yung ilaw niyan. Aabangan din natin yan. Tignan po natin kung talagang kaya po nilang tapusin ito by next year ng last quarter po, no? Ng 2025. Yun po ang ating nakikita na possible ang partial operation ng MRT7. Talagang medyo matagal-tagal na po itong proyektong ito na sana'y magamit na po mismo ng ating mga kababayan. Pero makikita nyo po dito sa may North Avenue ay laki na rin po ng progress nila dito. Yan, ito na yung parang Lego na binubuo nila. Makikita nyo naman, napakalaki na po ng pinaka-progress dito. Yan na lang po yung mga abangan natin ng mga station. Ito pong joint station na ginagawa at diyan sa may Quezon City Circle, sa may UP, no, yung University Station. Ayan ang mga ginagawa na po diyan ng hindi pa mga buo yung station. Okay, dire-diretso na po tayo, papunta na po tayo sa may Quezon City Circle. At ito makikita nyo sa atin left side, nandito naman po ang North Avenue Station ng Metro Manila Subway. Napakalaki na rin po ng pinaka-progress dyan. Itong left side, dito po dyan sa may golf course ng Veterans Hospital. Itong left side. At itong right side na ay may ginagawa na namang building dyan ng Ayala. Nakikita niyo yan, no? Itong right side. Mga naglalakihan na po ng mga building dito kasi alam niyo po bakit. Dito na po kasi itatayo mismo sa left side natin ang Metro Manila Subway. Kaya napakalaking progress niyan pag marami dito ng mga condo unit, no, na ginagawa. Ganyan po kanilang ginagawa dito. Ayan.
Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV. At muli tayong nakapag-update dito sa may MRT7. Talagang napakarami na pong tao ng mga nag-aabang dito. At napakahirap po talaga ng biyahe. Lalo na pag mga rush hour, nakapaka-heavy traffic dito. Papunta na po ito sa may Commonwealth. Dito na po tayo sa may, papunta na po Quezon City Circle. Kung dire-diretso nyo yan. At yan, dire-diretso pa tayo. Makikita nyo naman smooth naman po yung daan ngayon. Tanghaling tapat, kaya medyo walang traffic. Pero pag inabot ka talaga ng umaga at rush hour, ay grabe talaga traffic dyan. Ang hirap bumiyahe. Lalo na pag naka 4 wheels ka, ay naku, talagang aabutin ka talaga ng siyam-siyam dito. Yun na lang talagang pinakamahirap. Kaya kinakailangan talagang matapos itong MRT7 na ma-connect na papuntang Cavite hanggang dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan in the future. Yun ang ating inaabangan, At sana ma-connect na rin, na magkaroon ng proyekto, going to Quiapo naman. Pero ang LRT1 extension naman ay dadaan naman dyan sa may Quiapo. Ito na po yung ating left side, ang Quezon City Circle. Nandyan na po yung station. Ito ituloy-tuloy natin na video, ground shot natin. Sa may pinaka-endpoint na lang yung pinaka-drone shot natin na ating ipapakita. Pero malaki na rin po yung progress dito sa may Quezon City Circle. Dito po kasi sa area na to, mahirap mag-parking. Lalong-lalo ng mga motor. Dami mga nanghuli dito pag umaga. Talagang tiyaga-tiyaga lang. Ayan, nagkakaroon na talaga dito ng moderate traffic na sa area na to. Dahil dito na po yung papuntang EDSA. May shortcutan dito. Ayan. Kaya nagkakaroon na po dito ng moderate traffic. Etong area na po ito sa may Quezon City Circle. Yan, dahil ito po yung full video natin mga kababayan. Ipinapakita natin yung pinaka-progress na ating mga dadaanan. Salamat sa ating mga viewers. Dahil napakatalagang kailangan na po itong matapos. Dahil napakaraming nakaabang. Lalong-lalo na dito sa may Quezon City. Yan. At mababawasan na po mismo yung traffic, Imbis na babiyahe ka, magbabas ka, mas mapapabilis ang biyahe. Ito ay umabot po ng 22.8 kilometers ang layo mula dito sa may SM North EDSA hanggang sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kaya medyo mahaba-haba yan, kaya kinakailangan talagang matapos na po itong MRT7. Abangan natin kung matutuloy ba ang partial operation na. By next year na po ito ang MRT7. Yan Shoutout dito kay Mayora ng Quezon City. Kay Joy Belmonte. Napakalawak po itong Quezon City. Isa sa mga napakalaking lugar ang Quezon City. Ito na po tayo, Commonwealth na po tayo mga kababayan. At ito na po, natatanaw nyo na po yung University Station. Dito sa may Commonwealth. At dito rin po yung right side, going po ito sa may UP Diliman. Yan, sa mga nag-aaral ng mga taga-UP, napakaganda dyan. Maraming mga punot halaman. Ayan. Okay, dito po, medyo malawak-lawak na po ang ating dinadaanan dito. Yan. 5 lane nito. Pero pag umaga, ginagamit itong left side natin. Ayan, nakikita ninyo yan. Dahil kasi nagkakaroon talaga ng heavy traffic dyan pag umaga. Dahil going to papasok ng trabaho yan. Going to Makati. Yan. At eto na po yung pinaka-progress. Medyo malubak-lubak lang. Etong kalsada na dito. Left side natin ang University Station. Kitang-kita nyo naman yung pinaka-progress na dito sa University Station na tuloy-tuloy na. Underground din po kasi ito mga kababayan, ang University Station.
kagaya ng Quezon City Circle. Yan ang dalawang underground station na tuloy-tuloy na rin progress, pero dito sa may University Station ay medyo malit-lit pa lang po yung progress. Kakayanin kaya ito by next year ang partial operation ng MRT-7? Napakalaking tanong yan. Pero kung napakaraming mga nagtatrabaho, talagang tinutukan, finokus nila ang lahat ng mga empleyado dito sa mga station, ay napakabilis na pong matapos yan. Dahil lahat ng station na lang pong ginagawa. Meron yung release ng tren, yung cover niya, yung daanan niya ay okay na. Talagang dito ginagawa ng mga station na lang po talaga. Yan po ang ating aabangan sa mga hinaharap. Okay, dito maganda-ganda ang ating takbuhan natin dito. Kung ikaw nagmomotor, dito ka lang mismo sa may motor din ka lang. Kasi huhulihin ka dyan. Maraming mga nanghuhuli dyan. Mga nagbabantay dyan. Mga traffic enforcer dito sa may Quezon City. Okay, dire-diretso tayo. Ayan, matatanaw nyo na po ang susunod na station dyan. Okay, nandito na po tayo sa may Diliman. Ito na po mismo yung Tandang Sora Station. Natatanaw na rin po natin dyan sa may pinakadulo. Ayan, ito nandito yung pinakamalaking kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ito yung tinatawag nilang Sentral. Ayan, natatanaw na rin natin yan. Mismo dito yung station tinatayo. Ito pong Tandang Sora Station. Napakalaki lang itong station na to. Ayan, buo na. Yan na, dito. Kompleto na po itong station na po. Ito. Kasing gawa na po yung station na yan. Talagang finishing touches na lang po ang ginagawa nila dyan. At yan po isa nakikita natin napakalaki ng progress na station dito. Okay, dire-diretso po rin tayo dito sa Commonwealth mga kababayan na ating tinatahak. Yan, may shortcut dito papuntang right side, papuntang UP Diliman. At yan. May mga shortcut din dito. Papuntang Kalayaan. At yan, dire-diretso pa rin po tayo. Ito yung mga truck ng basura. Going po yan sa may Montalban, Rizal. Isa rin ina-update natin noon. Nakita ninyo sa ating mga video ang Montalban, Rizal. Grabe ang mga quarry pala dyan sa Rizal. Talagang napakarami na po ang mga bundok ng mga nasisira dyan sa may Rizal. Montalban, Rizal, San Mateo. Ayan. Okay, dire-diretso po tayo. Medyo malinis naman po yung kalsada dito. Medyo smooth ang ating takbuhan dito. Espaltadong daanan. Ito, ginagawa na po mismo dyan ng isa sa mga project ng Quezon City Circle, no? Yung pag may mga bubong ng mga stopover mismo ng mga bus. Okay, shoutout sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV at tuloy-tuloy ang ating pag-update sa iba't ibang lugar upang mabigyan kayo ng mga informasyon at mga latest na nangyayari. Lalong-lalong itong napakalaking proyektong ito na talagang puspuso na po ang kanilang ginagawa, ang MRT-7. Smooth na smooth ang ating takbo, napakaganda dahil walang traffic dyan kasi tanghaling tapat. At syempre pag linggo, wala talagang traffic dyan. Etong ano nito. Okay, dire-diretso tayo. Ayan. Nasabi nga po natin, no, umaabot ng 300,000 to 500,000 passenger araw-araw ang kayang maisakay neto, no, ng MRT-7. Napakalaking tulong at ginhawa ay napakabilis na po ng magiging biyahe, iwas traffic at napakaaluan lalo-lalo na sa ating mga bumabiyahe. Asing connect na po ito sa mga hinaharap. Ang MRT-7, ang LRT-1, ang MRT-3, ang Metro Manila Subway. Yan po ang mangyayari in the future. Ay napakaganda na po ng Pilipinas niyan. Matanggal lang ang mga korupsyon. Dahil nabalitaan natin, no, ay tinanggalan ng pondo
ang PhilHealth. Grabe naman yan. Ito na po ang Doña Antonio Station. Don Antonio Station na po tayo mga kababayan. Napakalaking progress na po ito. At iyan na po ang kanilang mga ginagawa. Medyo mainit po no sa talagang ang politika ngayon. Kabilaan ng mga nag-aaway, pero tayo progress lang po ang ating ginagawa. At tingnan natin yung mga proyekto na talaga tuloy-tuloy na. No? Comment nyo na below mga kababayan kung anong masabi nyo po dito sa ating pinaka-latest update. And pabor ka ba na dapat bang tanggalan ang PhilHealth ng pondo? Yun nga po no. I-comment nyo na below. Guys. At dire-diretso, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth at i-convert diyan mismo sa AKAP, no? Yan po yung pagbibigay ng mga ayuda ng mga Congress, Senador, diyan po mismo na pupunta yung ano, no? Napakalaking budget daw po, no? 50 billion ang itinaas ng budget diyan, no? Grabe, no? Laki. Napunta sa may AKAP. Ito naman po ang next station natin, ang Batasan Station. Isa na po ito, napakalaking progress nitong Batasan Station. Nakabuo na rin yung station na yan. Talagang in the future, talagang okay na po yung station na to. Ang bilis na po ng progress dyan. Okay, right side natin. Papuntang Congress yan, right side. At dire-diretso tayo. Ang makikita natin, ito, yung Sandigan Bayan, mga kababayan. Yan na po mismo yung Sandigan Bayan. At ito, right side, ginagawa na rin po mismo yung COA, Commission of Audit. Yan. Ito po yung nag-audit no, ng ating mga dyan sa pondo dyan sa gobyerno. Ang COA. Okay, dire-diretso po rin po tayo. Medyo maganda-ganda ang ating kalsada. At ayan. Makikita nyo yung tulay mismo dyan sa may papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Pag nakalagpas kasi sa tulay, nababawasan na po, hindi na po minimum wage ang sahod dyan. Ayan. Provincial rate na po mangyayari. Yung tulay lang ang pagitan dyan sa may San Jose, matadaan na natin mamaya. Ayan. Dire-diretso na po tayo. At ito na po ang next na station natin. Dito na tayo sa may Litex. Etong Manggahan Station. Ito rin po, buo na rin pong station na ito. At nabalitaan din natin, no, ginagawa na po yung mga kuryente dyan. Dito sa station na ito. Ang Manggahan Station. Napakalaki na rin po ng progress dito mga kababayan. Ang Manggahan Station ay buo na rin po yung station dito. Talagang mga ilang station na lang po ang ating inaabangan na nakikita natin na talagang magtutuloy-tuloy na at napakarami na po mga gumagawa. Medyo mahaba pa po ang kanilang gagawin. 1 taon pa po na kayang maitapos itong partial operation po. At dire-diretso na yan. Makikita nyo na yan. Litex. Nandiyan na po yung mga kanilang palengke dito sa may Litex. At right side going to Payatas na yan. Payatas A, Payatas B, going to Montalban Rizal, San Mateo Rizal, Rodriguez Rizal, dyan ang mga daanan. Yan. Dire-diretso, yan nakikita nyo, no? Naglalakihan na po yung mga palengke dyan. Dahil nalalapit ang Pasko, talagang kumakalat na po yung mga palengke dyan sa may kalsada, no? Ganyan po. Dire-diretso pa rin po tayo, makikita nyo yung kalsada pa rin. Napakaganda talaga na dito sa may Commonwealth, no? Medyo smooth na po yung ating dinadaanan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lane yan. Kaya talagang dito medyo wala pang traffic talaga. Okay, dire-diretso pa rin po tayo dyan mga kababayan. And comment nyo na below kung ano masabi nyo po sa ating mga dinadaanan ng mga station. Dahil ito na po yung pinaka-progress ng lahat ng station ng MRT7.
Pagkatapos ng Manggahan Station, matatanaw nyo na dyan sa may pinakadulo. Itong Doña Carmen. Ito medyo walang gumagawa dito. Itong napakasaklap dito ng katotohanan. Nakita natin walang mga gumagawa. Nasaan na kaya yung mga ano dito, kontraktor? Yung mga nagtatrabaho. Dito sa Doña Carmen, isa pa po ito sa mga station na hindi pa po natatapos. Pero konti-konti naman ng mga binubuo na yun, no? Pero wala kasi tayo nakita mga gumagawa dito sa area na to. Yun lang po yung ating nakita, kaya natin ibinabalita sa inyo. Yan, ang station na Doña Carmen. Wala akong nakitang mga gumagawa. Ayun, tingnan nyo naman po. Paano matatapos ang station kung walang gumagawa? Sana dagdagan nyo naman po yung mga nagtatrabaho sa lahat ng station na lang po talaga ang inaabangan. Ayun. Medyo malaki-laki pa po ang kanilang kailangan na progress dyan. Ay, sana matapos na itong MRT7. Talagang kailangan na itong matapos para sa ating mga kababayan dito sa may Quezon City. Dito mga nasasakupan dito. Ay, dito nagkakaroon na rin dito ng mga moderate traffic dito sa area na to. Marami na po mga stop over kasi dito stoplight. Yan, dire-diretso pa rin po tayo. Shout out sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta kay Skywalk TV. At ito yung pinag-ground shot natin. Ipinapakita natin yung pinaka-progress ng lahat ng station ng MRT7 na tuloy-tuloy nating ibinabalita sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat dyan na lagi nang sumusuporta sa atin. Tuloy-tuloy po itong video na ito. Walang cut po ito. Na dire-diretso. Ayan. Kung ikay babiyahe mula dyan sa West Avenue, dire-diretso, kulang-kulang 1 oras na ang biyahe dyan, mga kababayan. Ayan. Dire-diretso na po tayo. Natatanda natin sa pinakadulo. Ang next station, ito po yung Regalado Station, mga kababayan. At ang good news naman, napakaraming mga nagtatrabaho dito sa may Regalado Station. Yun ang ating nasaksihan. Ang dami mga nagtatrabaho dito. Ito na po mismo yung Regalado Station at napakalaki na po ng progress dito. Ayan finishing touches na lang po dyan mismo sa station dito. Ganyan na lang po ginagawa nila. Ayan. At installin ng kuryente. Ganyan po ang kanilang mga ginagawa. Yan, medyo malaki-laki rin po yung station dito sa may Regalado Station. Dire-diretso po tayo dyan. Kita nyo na po, no? Yung progress ng lahat ng station na ating inaabangan. Na tuloy-tuloy sana, no? Matapos na po ito by next year. Ayon po sa kanila, ang partial operation ay 4th quarter po ng 2025. Kaya-kayang tapusin na to? Kung tutuusin lang talaga, kayang-kaya. Kung tutuunan nila ng pansin at popukosan nila, may 1 taon pa na matatapos. Ayan, dire-diretso na po yan. Gawa na po dito yung release ng tren. Ayan, kompleto na po yan. Nag-partial na nga po mismo ng nagpatakbo dito ng bagon papunta dyan sa may depot Nakita nyo po kasi dati yung mga bagon na sa may Tandansora at wala na po ngayon. Nandyan na po mismo sa may depot. As yung mga station na lang po talaga ang ginagawa nila. Ayan dire-diretso pa rin po tayo mga kababayan Sa lahat ng mga nakatira dito sa may Commonwealth, yan, shout out sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo, yung ating mga viewers, subscriber, na lagi na sumusuporta sa ating channel. At nakikita nyo na po yung pinaka-progress natin dito. Na dire-diretso yan. Okay, dire-diretso po yan. Papuntang Quirino na po yan. Pero dito tayo kakanan. Yan, dito tayo sa may Mindanao Avenue. Ayan.
Quirino, Novaliches, pag dinire-diretso, right side tayo, papunta na po tayo ng SM Fairview at tutumbukin natin ang Quirino Highway. Okay, dire-diretso, Mindanao Avenue, matatanawin nyo na rin po dyan sa may dulo. Ang SM Fairview, ito medyo mahaba-haba po itong area na to. Ayan, dire-diretso po yan. Smooth naman po yung ating dinaanan. Medyo walang ka-traffic-traffic, kaya napakabilis na po ng ating biyahe na ating ipinapakita natin sa inyo. Yun talaga yung pinakamaganda, no? Pag wala talagang traffic ay smooth na smooth ang kalsada. Mahirap lang talaga pag mga traffic talaga. Sambayan pa ng init ng panahon. Yun ang pinakaano dun. Kaya at dire-diretso pa rin po tayo. Ayan. Palapit na po tayo sa may SM Fairview, mga kababayan. Dito yung pinaka daanan ng release ng tren. Okay na po yan. Okay na rin po dito sa area nito. Yung pinaka poste, mga concrete spearhead. Asing okay na po dito sa area na to. Yan, nagkakaroon ng moderate traffic na dito. Ay, stoplight po kasi dyan sa bandang unahan. Ayan, dire-diretso tayo dyan, mga kababayan, na ating pinuntahan dito. Kamusta kayo ng ating mga viewers, yung ating mga subscriber? Shoutout sa inyo lahat dyan. Okay, dire-diretso na po tayo dyan. Makikita nyo yung area na to. Okay naman po yung kalsada. Mga walang basura dito sa area na to. Dito sa may Mindanao Avenue. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo. Medyo smooth naman po yung ating mga dinadaanan, kaya wala naman po talagang traffic ngayon. Napakaganda talagang bumiyahe. Papunta sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sa bandang unahan, makikita na po mismo diyan. Magkakaroon talaga ng traffic dyan papunta Quirino. Dire-diretso na po tayo. Ayan, natatataw na po natin mismo sa may pinakadulo ang SM Fairview Station na. Yan, ang Mindanao Avenue Station. Mindanao Station. Ayan, nandito po tayo sa may Mindanao Station ng eto ng MRT7 at ito na po yung SM Fairview. Yan. Gawa na rin po mismo yung station dito. Ito na po yung last ng partial operation by 2025 na ating inaabangan. Ayan o. Gawa na rin po mismo yung station dito.
Talagang nalalapit na po ang ating inaabangan, ang partial operation ng MRT-7. Yan, dito medyo madilim-dilim lang dahil nasa ilalim tayo. Ito na po mismo yung SM Fairview, mga kababayan. At ayan, right side na po tayo dyan. Papunta na po tayo dyan sa may dire-diretso papunta sa San Jose del Monte, Bulacan. At itong left side, itong Quirino Avenue ay papuntang Valenzuela, Novaliches. Yan, shortcut po yan. Papuntang NLEX. Ganyan po. Dito sa may Quirino. Kaya dire-diretso po tayo dyan at dito makikita nyo yung Quirino Station na ginagawa na rin po yan. Both side pong kabilaan ng ginagawa na po dito. Kaya dito nagtataasan na rin po dito ng mga building. Ayan, no? Mga condo unit dito sa area nito sa may Quirino Avenue. Yan, no? Etong right side natin, ito sinisimula na po nila yung station gawin dyan. Ayan. Bandang unahan. Ayan, no? Kita nyo yan, no? Ginagawa na po mismo yung station dito. Yan natin makikita mga progress natin dito. Ito. Yan. Kabilaan po yan ginagawa. Maraming mga nagtatrabaho dito sa may Quirino Station. At minamadali na rin po itong gawin matapos. Napakarami po mga empleyado dito. Yan po. Kaya ibig sabihin, pag napakaraming empleyado, ay tuloy-tuloy na pong mismo ang progress niya. Ayan, kitang-kita po natin yung mga gumagawa dito sa area na to. At full blast na rin sila dito. Napakaraming mga gumagawa dito sa may Quirino Station. Napakahaba niyan. Ayan, sinisimulan na rin po nilang buuin mismo yung station. Dito sa may Quirino Avenue. Okay, dire-diretso makikita nyo yung mga poste na nakalatag na dito. Ayan, no? At dito sa area na to, medyo malawak-lawak na po yung pinaka-progress ito. Ayan. Itong right kasi shortcut po yan. Papunta na po ng Mindanao Avenue. Right side. Tayo dire-diretso pa rin po tayo dyan. Pakita po natin yung pinaka-progress, yung kanilang mga ginagawang station na. Okay, dire-diretso na dyan, mga kababayan. At eto, may mga concrete girders na nailatag nila dito at mga concrete spearhead. As in, nakalatag na po mismo dito. Dati kasi puro mga poste-poste lang dito sa area na to. Pero ngayon, napakalaki na po ng progress. Yan, tuloy-tuloy yan. Ganyan na po ang ating mga masasaksihan. Okay, dito po pa rin po tayo sa may Quirino. At makikita nyo naman po, ayan na po yung pinaka-progress. Ayan, no? Nakapaglatag na sila ng mga concrete girders dito sa area na to. Ayan, dire-diretso na po tayo nyan. Papunta na po tayo ng Natungko. Ayan, no? Dati dito kasi puro mga poste lang, pero ngayon nakapaglatag na sila ng mga concrete girders. Etong area na to. Ganyan na po ang ating mga nakikita. Ang bilis na po nito na progress nila dito, mga kababayan, ha. Dahil nandito na po lahat ng mga gumagawa, nandito na po sa area na to. Natuloy-tuloy na po yan. Ayan, dire-diretso na po tayo dito, mga kababayan. At ito, marami mga gumagawa na dito sa area na to. Kaya ingat-ingat na po tayo sa lahat naman ng bumabiyahe. Dahil nandito na po sila nakatutok. Etong area na po dito. Ayan, no?
Medyo smooth naman po daanan nito, lalo na pag mga rush hour lang kasi 2 lane na lang po ito, no? Ay, ayan. Umiwas po. Ito na po yung kanilang mga gagamitin. Mga steel girders na po ang kanilang ilalatag dito sa area na to. Kasi medyo mahirap pa na po makapasok dito yung mga kanilang daladala ng mga concrete girders. Kaya yan, mga bakal na lang po ang kanilang ilalatag dyan. After dyan, tsaka nila bubuhusan ng semento. Okay, dire-diretso pa rin po tayo dito sa may Quirino. At malapit na po tayo dito po sa may depot, mga kababayan. Nandito na po tayo sa may pinaka last part ng po etong depot. Malapit-lapit na. Ayan, nakita nyo, napakalaki na po ng progress nila dito. Yung daanan ng release ng train na lang po kanilang mga ginagawa dito sa area na ito. At yan, dire-diretso pa rin. Medyo okay naman po yung biyahe natin. Talagang walang ka-traffic-traffic, kaya napakaganda. Kung kayo babiyahe dito, mga alas 12, tanghalin tapat. Walang ka-traffic-traffic. Kasi nakapunta na po sa biyahe ang mga kababayan natin. Ito na po yung depot, right side natin. Medyo malawak-lawak dyan. Etong area na to. At dito rin po mismo yung station na ginagawa. Yan. Ang Secret Heart Station ay dito rin po sa area na to. Talagang ito'y tuloy-tuloy na rin po. Kaso wala pa po yung station na kanilang ginagawa dito. Yung mga nagtatrabaho pa lang po. Okay, dire-diretso pa rin po tayo dito. At yan, ingat-ingat na lang po. Dahil ayan, ginagawa na po dito. Dito na po mismo sa area na to, malapit na po dito yung station na ginagawa. Ayan, no? Ayan. Ito pong MRT-7 depot ay tuloy-tuloy na po ang progress niyan, mga kababayan. Medyo malawak-lawak po itong area na to. Kaya talagang napakarami na po nagtatrabaho dito. Full blast na. Iba't ibang mga nagtatrabaho dito, no? Company. Ayan, dire-diretso pa rin po tayo. At yan na po. Ayan, ingat-ingat na po dito. Dahil hindi pa po ginagawa yung drainage dito. Kaya nagkakaroon talaga ng pagbabaha na dito. As in, tsaga-tsagata. Dito sa area na to, talaga nagkakaroon na talaga dito ng mga traffic, lalo ng mga rush hour talaga. Kaya talagang kinakailangan na talaga na matapos na talaga tong station na to. Yan ang ating aabangan. Ayan, no? Dito, ito na po yung pinaka-progress. Ayan, no? May mga concrete spearhead na po na kanilang nailatag dyan. Talagang itong steel girders na po ang kanilang ilalatag. Itong area nila dito. Ganyan po ang mga mangyayari na. Ayan. Mga steel girders na po ang kanilang ilalatag dito. Okay, dire-diretso pa rin po tayo dyan. Yan, napakarami na po ng mga kanilang nailatag dito. Yan, no? Dito sa area na to, ay, ayan, nakapaglatag na to sila mismo ng mga concrete girders.
Yan. Paglagpas dito, ayan, marami na po mga poste dyan. Dito pa rin po sa Quirino. Puro poste na po ito. Talagang maglalatag na lang po sila dito ng mga concrete girders. Etong area na to. Ayan, oh. Tuloy-tuloy na po yan. Kasi puro poste na po ang kanilang nailatag dito sa area na to. Ayan, dito nagkakaroon na talaga ng moderate traffic dito sa area na to. Kasi one lane na lang po ito, eh. Kaya, ayan, no. Kung nakamotor ka, pwede kang makasingit-singit. Ayan, napakalawak na po dito ng kanilang mga nilatag ng mga poste. As in, dire-diretso na po ito dito sa may papunta na po ito na San Jose del Monte, Bulacan. Yan na po ang nagiging progress dito. Dire-diretso yan. Yan, marami na po mga bakal na kanilang ilalatag dito. Ito yung magiging steel girders nila dito. Kaya napakarami po mga bakal na po ang kanilang nailatag dito sa area na to. Okay, dire-diretso pa rin po tayo mga kababayan at nakikita nyo na po yung mga progress dito. Sa may Quirino Avenue at ayan, no. At kung nakamotor ka talaga makakasingit-singit ka, pero pag sakyan talaga, naku po, ay aabutin ka dito talaga ng siyam-siyam. Dahil napakalalaking mga bus ang mga nandito dito dumadaan. Ito na po kasi yung pinaka-last part na papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ayan, no. Medyo yung daanan lang talaga, lubak-lubak lang talaga. Tiyaga-tiyaga lang talaga ang mangyayari. Okay, dire-diretso na po tayo. Yan yung mga masasaksihan nyo sa lahat ng mga dumadaan na papunta dito. Ayan, dire-diretso yan. Ayan. Eto, ginagawa pa lang po yung area na to. Ayan, nakikita nyo, lubak-lubak yung kalsada na dito. Grabing lubak-lubak na dito sa area na to. Ayan, tuloy-tuloy yung kanilang pagbubuhos ng mga poste dyan. Yan ang ating nasaksihan na ating dinaanan dito sa MRT 7 na ating ina-update na tuloy-tuloy. Kaya kinakailangan talagang matapos po talaga yung station. Alam nyo bakit? Grabe kasi ang nadadanasan tsaka nararanasan ng mga tao dito. Dahil makikita nyo, araw-araw ng mga bumibiyahe dito, napaka-traffic. Lalo na pag mga uwian, grabe. Umaabot ng 2 oras kalahati ang biyahe dahil napaka-traffic. Pero pag matapos na po itong MRT 7, ay napakabilis na po at napakalaking ginawa na po sa lahat ng mga bumibiyahe, lalo-lalo na sa ating mga estudyante na nag-aaral na going to Manila. Yan, kita nyo yan mga kababayan. Yan po ang ating mga naranasan dito na tayo dumaan dito sa may MRT 7 na to, na tuloy-tuloy nating ina-update. Okay, dire-diretso na po tayo dyan. Ayan, kitang-kita nyo, marami mga poste na po nilang nilalatag dito. Papunta na po yan dito sa may palengke. Dire-diretso. Medyo malawak-lawak pa po kanilang gagawin dito. Kasi hanggang dito pa lang po dyan sa may tulay, bago magtulay yung kanilang mga nailalatag na mga poste na sinusimulan. Dito sa may palengke pa lang po sila.
Okay, dire-diretso pa rin po yan. Ayan, nakikita nyo talaga. Traffic talaga na dito sa area na to. Kawawa yung mga nagtatrabaho at mga nag-ano dito, mga nag-aaral. Dahil tingnan nyo naman po yung daanan. Ayan. Ayan oh. Marami na po mga poste. Ito na po yung palengke. Dito po. Ayan. Ayan, ito lubak-lubak oh. Napakalaking lubak-lubak dito sa area na to. Grabe. Kita nyo yan oh. Ayan talaga, tiyaga-tiyaga talaga. Sa lahat ng mga dadaan dito, lalo-lalo na sa lahat ng mga nakatira dito sa area na to. Ayan oh. Kita nyo yan guys. Yan na po ang pinaka-progress dito sa area na to. Eto. Yan, may mga poste na yan sa bandang unahan. As in talagang tuloy-tuloy na. At nating inaabangan. Yan. Hanggang paliko na po yan sa may pinakadulo. Ito, yung mga poste na nailatag nila. Kasi pinakita ko lang po sa inyo yung area natin ng ground shot natin na ganito na po kalawak ang kanilang mga nagagawa. Ang MRT-7 na inaabangan natin by next year na po mga kababayan ang partial operation. Na sana nga po ito magtuloy-tuloy na. Tingnan natin kung magiging totoo ang partial operation na next year ng MRT-7. Pero ang full operation po talaga nito 2027-2028 ang full operation ng MRT-7. Ayan o, napakarami na po ng poste. Ayan, tuloy-tuloy na po yan. Hanggang dyan pa lang po ang poste. Bali dito, wala pa po tayong makikita dyan. Ayan. Dito wala na. Dito kasi mayroong problema po sa kanilang inaayos pa, no? Ayan, yung mga right of way pa. Talagang inaayos pa nila yan. Kaya medyo hindi pa po maiduduktong po ito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sana maiduktong na. Makikita naman natin yan. Tuloy-tuloy nating ina-update itong MRT-7 upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan. Ayan. At dito, paglagpas mo dyan sa may tulayan, dyan na po magsi-start mismo yung provincial rate. Paglagpas ng tulay. Yan. Kasi Bulacan na po yan. Kaya mababa na po ang sahod dyan. Yan, comment nyo na rin below kung pabor ba kayo na dapat tanggalin ang provincial rate na gawing isa na lang. Dahil pares naman ang gastos eh. At kung paano sa Manila at sa probinsya, same lang rin naman ang gastos. Kaya i-comment nyo na below kung anong masasabi nyo po dito sa meron naman po mga nagsusulong. Ito na po yung tulay, yan no. Etong tulay na po, ito na po mismo yung naghahati ng San Jose del Monte, Bulacan at Quirino. At nandito tayo sa may barangay Tungko na po tayo yan. Ang SM North. And papunta dito sa may SM San Jose del Monte, Bulacan o barangay Tungko. Ayan. Ayan, maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta kay Skywalk TV. At ito ang ating pinaka-latest update natin ng MRT-7 na ating pinuntahan, ng ating pinaka-ground shot natin na ipinapakita natin sa inyo yung mga progress na nito. Ito yung napakalaking proyekto na sana'y inaasahan ng ating mga kababayan dahil napakalaking ginawa at napakalaking tulong sa lahat ng ating mga kababayan.
na talagang yung mga sakripisyo nilang araw-araw na pagpasok, biyahe, traffic, init. Yan. Pag natawas ang MRT-7 ay napakalaking ginhawa na. Kagaya ng LRT-1 extension na nasa Dr. Santos na 5 station ang nadagdag. Ayan. Okay, malapit na po tayo mismo sa may SM Fairview na po tayo. Ay SM San Jose del Monte. SM Fairview kanina. Na partial operation ng doon sa may SM Fairview. Ayan, dire-diretso na po yan. At matatanaw nyo na rin po dyan sa ating right side. Ayan, sa lahat ng mga pupunta dito, papunta San Jose del Monte, Bulacan, shortcut po ito. Etong San Jose del Monte, Bulacan, papuntang Nueva Ecija. Ayan, may daanan dyan. Okay naman po yung daanan na dito, smooth na smooth, hindi lubak-lubak yung kalsada, ganda dito sa may San Jose del Monte. Ayan, ito na po yung right side natin, ito na po yung SM San Jose del Monte. At ito na ang ating pinaka-drone shot natin dito sa may depot. Ayan, ang MRT-7 depot. Mula dito, nandiyan na po yung mga bago na sa may baba na. At yan, makikita nyo, dire-diretso natin yan. Pakitaan lang po natin ang ating drone shot mula dito sa may mga bagon hanggang dire-diretso. Yan na po yung pinaka-progress. No? Kita ninyo, no? Daming bagon na nang nakalatag. Oh. Ilan na yan, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na bagon. Na trend. 14 na trend. Okay, ito na po yung pinaka-progress natin, no? Nakikita nyo yan, medyo may mga pagpag sa may dulo pa, no? Nakikita nyo po yung kabundukan dyan, yung Sierra Madre. Ayan, natatanaw na rin po natin dyan. At dito sa area na to, ito na po yung pinaka-right side, yung mga puro puno. Dahil ito yung La Mesa Dam. La Mesa Park na dyan. Ayan, nakita nyo yun, no? Meron na po yung pinaka on-ramp nila dito na i-connect na po dyan. Ayan ang nagiging progress. Ito po malawak po mismo dito yung kanilang ginagawa, mga kababayan, at full blast na po ito. Napakarami na po mga nagtatrabaho dito sa area nito. Muli po maraming salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV. And keep safe palagi and God bless at mabuhay ang ating bansang Pilipinas na magtuloy-tuloy na po ang lahat ng mga proyekto ito para makinabang ating mga kababayan at napakabilis na po ng develop ng ating bansa. Yun naman po ang ating inaabangan at inaasahan, matanggal lang po mismo yung mga korap sa ating bansa para tayo maging unlad. God bless.